Lumingon naman ang tsuhin niya kay Stanley. Ang pinag-usapan natin ha? Ibalik mo ng buong pamangkin ko kung hindi alam mo na ang gagawin. Ngumiti naman si Stanley dahil sa sinabi ng tsuhin niya. Opo, pangako po iyan. Sagot ni Stanley. Namula tuloy ang pisngi niya. Bakit parang pakikialaman siya ni Stanley sa Maynila kung makapagsalita ito sa tsuhin niya? Nagpaalam na sila sa kanyang tiyuhin at pinsan. Kaunting damit lang ang dala niya dahil wala siyang balak magtagal sa Maynila. Paglabas nila ay nagulat pa sila na pogi dahil napakarami na palang tao sa labas ng bahay ng tsuhin niya. May mga reporter din na may mga hawak na malalaking video camera. Doc Stanley! Doc Stanley! Napapatili ang ibang mga babae na makita si Pogi. Sikat na sikat pala talaga ang Pogi na ito. Masayang namigay pa ng pera si Mrs. Scott sa mga taga roon. Ang perang hindi tinanggap ng tsuhin niya at ng pinsan niya ay ipinamahagi nito sa mga kapitbahay doon. Nagulat pa si Eunice dahil isang pribadong maliit na eroplano pala ang sasakyan nilang pabalik ng Maynila. Iba talaga ang mayaman. Sobrang yaman siguro talaga ng pamilya ni Stanley upang magkaroon ng ganito. Eunice, huwag kang nakikipagkilala kung kani-kanino. Bulong ni Stanley sa kanya na makaupo na sila ng eroplano. Ha? Huwag kang makulit dyan. Ninenervyos ako dito eh. Sagot niya kay Stanley dahil nangangatog ang buong katawan niya sa takot. Ngayon pa lang kasi siya makakasakay ng eroplano sa buong buhay niya. Bas nga hindi pa siya nakakasakay eh. Eroplano pa kaya? Just close your eyes. Hinawakan ulit ni Stanley ang kamay niya. Tinignan niya ito. Bakit? Ngumiti ito at hindi na siya sinagot dahil nag-umpisa ng umandar ang eroplano. Napapikit siya ng mariin at parang naiwan ang kaluluwa niya sa lupa nang maramdaman niyang umangat na ang sinasakyan nila. Ang higpit ng hawak niya sa kamay ni Pogi dahil sa nervyos niya. Nakangiti naman itong pinagmamasdan ng reaksyon niya. Open your eyes now. Umiling siya. Napatingin ito sa kanya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Kitang-kita ni Stanley kung gaano kaganda si Eunice habang nasisinaga ng araw ang kalahati ng mukha ng dalaga. Mula sa mahabang pilik mata ni Eunice, sa matangos at katamtaman nitong ilong, ang makinis nitong mukha at ang natural na mamumula nitong mga labi na parang nag-aanyayang mahalikan. Ayoko, natatakot ako. Sagot naman ni Eunice habang nakapikit pa din. Ilang segundong hindi nagsalita si Stanley sa kanyang tabi kaya nakaramdam lamang siya habang nakapikit. Naramdaman niyang hindi na gumagalaw ang eroplanong sinasakyan nila at parang nakalutang na lang iyon sa ere. Sige, huwag ka munang dumilat. Medyo paus ang boses ni Stanley nang sabihin iyon. Naramdaman niyang tumama ang mainit at mabangong hininga ni Stanley sa kanyang muka, kaya dahan-dahan siyang napadilat. Napakalapit na pala ng mukha nito sa mukha niya at parang gusto siya nitong halikan. Bakit? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Napaatras naman ito ng mukha nito dahil hindi nito inaasahan na didilat siya agad. Sabi ko huwag ka munang dumilat eh. Bumalik ito sa pagkakasandal sa upuan nito at patay mali siyang tumingin kunwari sa bintana. Tama ba ang nakita niya? Nais siya nitong bigyan ng halik? Kitang-kita niya kasi kanina kung gaano kalapit ang mukha nito sa kanyang mukha. O baka naman ilusyonada lang siya. Tingnan mo Eunice, yun yatang isla natin. Naputol ang pagtatanong niya sa kanyang sarili kung nais ba siyang halikan kanina ni Stanley. Kitang-kita niya kasi ang mapungay nitong mga mata na nakatingin sa labi niya kanina. Ambisyosa. Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo at binaliwala na lang ang nangyari. Baka tinititigan lang ni Stanley ang mukha niya kanina. Tinignan niya ang bintana at sumilip din siya doon. Nalaki ang mga mata niya at para siyang nalula. Diyos ko, ang taas-taas na natin. Napadasal siya dahil nakaramdam na naman siya ng takot. Nabitawan niya tuloy ang kamay ni Stanley para mag-sign of the cross siya. Huwag kang natatakot kapag kasama mo ko. Sabi ni Stanley sa kanya bago hawakan ulit ang kamay niya at pinagsaliko pa nito ang bawat daliri nito sa mga daliri niya. Napatitig tuloy siya kay Stanley. Bakit parang nasasanay na itong hawak-hawakan ng ganoon ang kamay niya? Bakit din parang nasasanay na siya? Hinayaan na lang niyang magkahawak kamay sila dahil masarap ang init ng kamay nito sa pakiramdam niya. Hindi na lang niya sinita si Pogi dahil baka sabihin nitong malisyosa siya at nagbibigay meaning sa mga kilos nito. Samantala, Dude, look at Stanley. Parang ibang tao. Baka alien yan.
Chicago. Sagot ni Lance sa pinsan nitong si Chris. Naninibago ang mga ito sa ikinikilos ni Stanley dahil never nakita ng mga ito na may ka-holding hands ang number 1 babaerong kaibigan ng mga ito. Kung may presidente sa pagiging babaero ay si Stanley, iyon panigurado. Naumpugas ang ulo niyan kaya nagbagong bigla. Sabat naman ni Ricky. Nakikipag-holding hands naman yan dati pero sa dalawang babae. Sabi naman ni Dr. Ace habang nakatingin kay Stanley at Eunice ang mga ito. Sa tingin nyo, type ni Stanley ang babae? Hindi ganyan ang type ni Stanley. Ang tipong babae ni Stanley yung wild at may malaking cocomelon. Napatingin tuloy ang mga ito sa bandang dibdib ni Eunice. Medyo malusog naman iyon ngunit hindi raw papasa sa panlasa ng isang Stanley Scott. Kabaliktaran eh. Simple at hindi sexing manamit. Ayaw niya ng ganyan. Ayaw nun sa simple. Gusto nun umuungol ng malakas sa kama. Pero tingnan niyo naman. Kumakatingin sa babaeng katabi niya parang may something eh. Sa tingin niyo, yan ang magiging asawa ni Stanley? Siya na lang ang walang asawa sa atin eh at itong si Ricky. Sabi ni Chris. Nagkibit balikat ang mga ito dahil imposibleng ma-inlove ang isang Stanley Scott. Wag lang talagang mabagok ulit yung babaerong yan dahil baka maghanap ng cocomelon yan. Nagtawa na magpipinsan. Oo nga eh, paano pala si Vivian at si Leia? Bakit? Nobya niya ba yan si Eunice? Magkaibigan lang yata sila eh. Magkaibigan? Makabakod nga wagas. Nakipag-shake hands lang ako kanina, lumapit na agad. Yari siya sa dalawang babaeng naghihintay sa kanya pagbalik niya. Threesome pa more. Hindi makapaniwala si Eunice nang makapasok siya sa loob ng mansyon ng mga Scott. Hindi niya akalain na may ganoong kalaking bahay pala ang mga mayayaman. Parang palasyo na iyon sa sobrang laki at ganda ng struktura ng mansyon. Nagulat din si Pogi dahil hindi nito akalain na isa pala itong anak ng bilyonaryong doktor. Pareho silang namamangha sa sobrang laki ng mansyon na iyon. Dito ka nakatira? Ang ganda. Grabe, parang buong isla na itong bahay niyo ah. Napapanganga niya ang pagpuri sa mansyon habang ipinalilibot nila ang kanilang paningin sa magagandang kagamitan sa loob ng mansyon na sobrang kintab dahil sa kalinisan. Hindi ko rin inaasahan na ganito pala kalaki ang bahay namin. Napapatingin rin si Stanley sa loob ng buong mansyon habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi na talaga nito binitawan ang kamay niya simula pa kanina sa loob ng eroplano. Doon na sila ibinaba ng eroplano sa mismong mansyon ng mga Scott. Umuwi na ang apat na kaibigan na Stanley dahil may mga asawa na ang mga ito bukod kay Ricky. Kaya naman ang magulang na lang ni Stanley ang kasama nila papasok ng mansyon. Nagulat sila dahil pagkabukas nila ng isang napakalaking pinto patungo sa living room ng mansyon ay sinalubong sila ng mga kasambahay ng pamilyang Scott. Nasa 50 tao siguro ang mga ito na pare-pareho ang mga uniforme. Ang iba sa mga ito ay mga driver, hardinero at mga katulong ng mansyon. Halos lahat ng mga ito ay may hindi maipaliwanag na saya sa mga muka habang nakatingin ang mga ito kay Stanley. Sunod-sunod na nagsilapitan ang mga ito upang yakapin si Stanley kaya naman napabitaw siya kay Stanley. Nagulat man si Stanley sa mainit na pagsalubong ng mga kasambahay dito ay ginagantihan pa rin ito ng yakap ang bawat isa na yumayakap ng mahigpit sa binata. Sir Stanley, akala namin iniwan mo na kami. Napapaiyak pa ang ibang kasambahay at hindi makapaniwalang buhay na buhay pa rin ang gwapong amo ng mga ito. Tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Stanley. Halata din na apektado ito sa mainit na pagyakap ng mga kasambahay dito dahil ipinararamdam ng mga ito kung gaano nila minahal si Stanley. Napapansin ni Eunice na namumula na naman ang mga mata ni Stanley habang isa-isa nitong sinasalubong ang yakap ng mga tao doon. Sir, miss ka namin. Salamat sa Diyos at buhay ka. Sabi ng isang may edad na babae pagkatapos nitong yumakap kay Stanley. Salamat po. Magalang na sagot lamang ni Stanley dahil hindi nito alam kung anong sasabihin sa mga taong nagmamahal dito. Sir, akala ko hindi na kita makikita. Kahit mapalalaking driver ng mga Scott ay naluluha din at mahigpit din yumakap kay Stanley. Hindi tuloy maiwasan ni Eunice na maisip na siguro mabuting amo si Stanley sa mga ito dahil halatang masayang-masaya ang mga ito sa pagkakaligtas ni Stanley sa trahedya.
Pagkatapos magyakapan ng mga ito ay ipinaliwanag ni Mrs. Scott na nagkaroon ng traumatic amnesia ang anak nito kaya wala itong naalalang kahit na ano. Naunawaan naman iyon ng mga katulong at mga serbidor ng mansyon. Sir, huwag kang mag-alala. Gwapo ka pa rin kahit may amnesia ka. Panigurado mapapagaling ka ng papa mo. Ngumiti lamang si Stanley sa sinabi ng isang matandang katulong ng mga Scott. Ipinakilala ito ni Mrs. Scott bilang mayordoma ng mansyon. Lumapit si Mrs. Scott kay Eunice, kaya napadiretso siya ng tayo. Napunta kasi sa kanyang atensyon na lahat ng tao doon nang lapitan siya ng ginang at akbayan pa siya nito. Ito nga palang magandang binibini na ito, ang anghel ng pamilya. Siya nagsagip sa aking anak. Siya nga pala si Eunice. Tuwan-tuwa naman ang mga ito nang ikwento ni Mrs. Scott ang kanyang kabayanihang nagawa kay Stanley. Hiyang-hiya tuloy siya dahil pinasasalamatan siya ng mga ito. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Eunice. Kung hindi dahil sa iyo baka tuluyan ang nawala sa amin si Sir Stanley. Maraming salamat sa iyo, Iya. Hindi ka lang maganda sa panlabas na anyo. Pati ang puso mo'y napakaganda din. Salamat sa pag-aalaga mo dito sa alaga ko, Ma'am Eunice. Pasasalamat sa kanya ng mayordoma ng mansyon. Umiling siya habang nakangiti. Hindi siya sanay na tinatawag siyang mom ng mga ito. Iyang-iya din siya. Naku, huwag niyo po akong tatawagin, ma'am. Hindi naman po ako teacher. Masaya po ako at natulungan ko si Pogi. Si Stanley. Kitang-kita ko nga po kung gaano niyo siya kamahal. Pero huwag niyo po akong pasalamatan dahil gagawin ko rin po iyon sa ibang tao. Marami naman po akong pagkain sa bahay ko kaya willing po akong magpatuloy kahit na sino sa bahay ko. Meron din po akong mga prutas doon sa isla. Marami din pong isda na pwedeng lutuin kaya hindi magugutom ang kahit na sinong mapapadpa doon sa bahay ko. Ang daldal pala ni Ma'am Eunice. Bulong na isang katulong ngunit narinig niya kaya napatikom tuloy ang kanyang bibig. Nahiya siya dahil napahaba na pala ang pagsasalita niya at nakatingin lang ang mga ito sa kanya habang nakikinig. Napatingin siya kay Stanley nang marinig niyang mahina itong napatawa habang nakatingin rin ito sa kanya. Pasensya na po kayo sa kanya. Makwento lang talaga si Eunice pero masarap po itong kausap. Pagtakip ni Stanley sa kanya upang hindi siya mahiya sa mga ito. Ngumiti naman ang mga tao doon. Naku Sir Stanley, magjowa po ba kayo? Baka nagkamabutihan na kayo doon sa isla dahil dalawa lang kayo doon. Tanong ng isang medyo kaedad lang niya na kasambahay na parang kinikilig pa. Napalunok siya sa sinabi ng kasambahay at parang lalo pa siyang napahiya sa mga hito. Hindi pa naman siya sanay sa maraming tao na nakatingin sa kanya at may mga mapanuksong ngiti. Halos mabali naman ang leeg niya sa pag-iling. Hindi po, magkaibigan lang po kami at parang magkapatid na po ang turingan namin itong si Stanley sa isa't isa. Doon sa bahay ko po, kaya malabo po magkamabutihan kami. Wala ko kaming relasyon. Siya na ang sumagot dahil nais niyang malaman ng mga ito na wala naman talagang namamagitan sa kanila ni Stanley. Hiningal pa nga siya sa pagtanggi dahil parang napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Samantalang nawala naman ang ngiti ni Stanley dahil sa sinabi niya. Nanahimik lang ito at hindi na lang umimik pa. Parang nainis ito sa sinabi niya. Ikaw kasi Flora, tinanong mo pa kung magjowa sila Mukhang batang-bata pa nga itong si Eunice. Hindi naman ganyan ang mga ex-jowa ni Sir Stanley. Napalunok siya at sinusubukang ngumiti. Bakit kasi magkahawak ang kamay nila kanina? Nagtatakang tanong pa nito. Shh, ikaw talaga? Hindi ka na ba nasanay kay Sir? Hindi na lang niya pinansin ang mga bulungan ng iba pang kasambahay dahil pinabalik na rin ni Mrs. Scott ang mga ito sa mga gawain. Iya, pasensya ka na sa mga kasambahay namin ha. Mahilig lang kasing manood ng showbiz ang mga iyon Ito nga pala si Manang Ising. Siya ang mayordoma dito. Sasamahan ka niya sa kwarto mo para mailagay mo na roon ang mga gamit mo. Kwarto ko ho? Oo, Iha. Manang Ising, samahan niyo na ho si Eunice sa kwarto niya para makapagpahinga muna bago tayo kumain. Tumingin siya saglit kay Stanley. Seryoso lang ang gwapong mukha nito. Uy, pogi pa no? Nahiya ako sumama kay Manang Ising. Pogi? Mali ka yata. Kuya mo ako, di ba? Masungit itong putol sa sinasabi niya bago ito tumalikod. Napanguso tuloy siya habang nakatingin sa bulto nitong papalayo sa kanya. Si Manang Ising naman at Mrs. Scott ay napabungis-ngis sa kanyang tabi. Anong problema nun?
Napapakamot na lang tuloy siya sa kanyang ulo dahil sa biglaang pagsusungit ni Stanley sa kanya. Nakaramdam din siya ng konting inis dahil kararating pa lang nila doon ay parang gusto na siya nitong pabayaan. Hayaan mo na Iha, nagtampo siguro dahil idininay mo siya. Kinikilig na sambit ng mommy ni Stanley at bagya pa nitong kinurot ang bewang niya. Ay hindi po talaga kami magkasintahan ni Pogi. Wala po talaga kami relasyon. Nakatiraman kami sa isang bahay pero walang namuong relasyon. Tanggi pa rin niya at sinabay niya pa sa pag-iling ang kanyang mga kamay. Napahinto si Stanley sa paglakad dahil narinig pa rin sila nito. Ngunit nagpatuloy na lang itong maglakad pagkatapos ditong mapasimangot sa sinabi niya. Bakit ba naiinis ang Pogi na iyon sa sinasabi niya? Totoo namang wala silang relasyon. Halika na nga Iha, isasama na kita sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala, doon kita ilalagay malapit sa kwarto ni Pogi. Ng alaga ko. Kumapit pa sa kanyang braso si Manang Ising. Pakaramdam tuloy ni Eunice ay nagugustuhan siya na matanda at nakapalagay ang loob niya agad ito. Ngumiti na lang siya bago sila nagpaalam kay Mrs. and Mr. Cott na nakangiti rin sa kanya. Doon sila lumakad sa nilalakaran ni Stanley. Itinuro na kasi ng mommy nito kanina kung anong room number nito kaya nauna na ito sa kwarto nito. Manang Ising, masungit ho ba talaga yung si Stanley? Sa isla naman ho namin hindi naman ganyan yan eh. Tumawa si Manang Ising sa kanyang tabi. Mabait na bata yan, kaso may pagkamalikot sa babae. Diyos ko, naka-1 milyong nobya na nga yata yan eh. Oh? Biro lang, selos ka naman. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi. Medyo may pagkamabiro pala lahat ng mga tao dito sa mansyon. Bunso, halika dito. Natigil ang pag-uusap nila ni Manang Ising nang tawagin siya ni Stanley. Tinuro niya ang kanyang sarili dahil siya ba ang tinatawag nitong bunso? Ako ba? Sino pa bang kapatid ko dito? Sarkastikong tanong ni Stanley sa kanya. Napanguso siya bago sila lumapit ni Manang Ising kay Stanley. Dito ka na matulog sa kwarto ko. Sir, hindi ho pwede. Kabilin-bili na ni Madam na bawal matulog si Eunice sa kwarto mo. Ikaw sir, hindi ka na nagbago ha? Si Manang Ising ang sumagot sa sinabi ni Stanley. Why? Sa isla naman magkatabi kaming natutulog. Walang pero-pero at bakit sir. Hindi nyo naman hunobya itong si Eunice kaya hindi pwede. Inakay na siya ni Manang Ising palayo kay Stanley. Manang, hindi nga pwede, sir. Napabuntong hininga lang sa Stanley at hindi tuloy mawari ni Eunice kung matatawa siya sa itsura nito. Wala namang kaming gagawin dito. Sanay lang ako na palagi kami magkasama, Manang. Tumigil ka, sir. Ako nakatoka para bantayan itong si Eunice dahil ipinagkatiwala daw ito ng tsuhin niya sa mami niyo. Bawal madungisan ng aming anghel. Pogi, makinigan lang kay Manang. Napapangiting sabi niya kay Stanley dahil natatawa siya sa pangungulit nito. Pero hindi sanay si Eunice na wala ako sa tabi niya. Ha? Hindi no? 2 dekada nga akong nabuhay mag-isa dun sa isla namin. Ay, napailing na lang si Stanley bago ito pumasok sa kwarto nito. Napahagikik naman silang dalawa ni Manang Ising. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na may kaunting feelings na sa kanya ang binata. Crush niya yata ako ni Pogi. Napapangiting sabi niya habang kinikilig siya. Naku, halata na nga eh. Segunda ni Manang sa kanya na kinikilig din ito. Pero may asawa na ho ba iyan sa Pogi? Pasimpleng usisa niya. Meron ka bang nakikita? Kung meron, edi sana sinalubong na niya si Sir. Nakahinga siya ng maayos sa sinagot ni Manang sa kanya. Kung ganoon wala pa palang asawa si Stanley. Winner. Pero Eunice, maraming nobya iyan. Masyadong malaki ang kwartong ibinigay ni Manang Ising para kay Eunice. Malapit lang iyon sa kwarto ni Pogi. Isa daw ang kwartong iyon sa 50 guest room sa buong mansyon. Kaya naman si Manang Ising ang nagdesisyon na piliin ang pinakamalapit na guest room sa kwarto ni Stanley. Mayroong isang malaking king size bed at 2 lampshade na kulay itim sa gilid ng kamang iyon. May malaking sofa din sa loob ng kwarto at kulay itim ang carpeted na sahig. Malamig ang buong mansyon dahil naka-air condition ang bawat kwarto. Maski nga sa pasilyo ng mansyon ay may aircon din. Hindi nga sanay si Eunice sa ganito kalamig na bahay kaya naman nanghiram siya kanina kay Manang Ising ng jacket.
Tinuro sa kanya ni Manang Ising kung paano gumamit ng shower sa loob ng banyo. Dahil nais niyang maligo bago siya dumalo sa hapunan ng pamilya Scott mamayang gabi. Maraming nobya? Seryoso kaya si Manang Ising sa sinabi niya sa akin kanina? Tanong ni Eunice sa kanyang sarili habang naliligo siya sa ilalim ng warm shower. Natutuwa siya sa tubig dahil otomatikong nagiging mainit ang tubig at hindi na niya kailangan pang magpakulo ng mainit na tubig sa kanyang pagligo. Napapaisip siya kung ano kayang ibig sabihin ni Manang Ising na maraming nobya si Pogi. Maraming nobya noon o ngayon? Baka naman mga nakalipas na nobya lang. Napabuntong hininga siya dahil pinoproblema niya pa ang love life ni Pogi. Ano naman kung marami itong nobya? Kahit wala naman siguro itong nobya, ay imposible pa rin maging sila. Ngayon pa, kung kailan nalaman na niya kung gaano kalayo ang kanilang mundo sa isa't isa. Pakiramdam niya ay napakataas na ito at mahirap abutin. Magiging masaya na lang siya sa mga nangyayari at aalagaan niya sa kanyang puso ang mga memorya nila sa isla sa loob ng 2 linggo. Habang buhay na niyang babaunin sa kanyang puso ang masasayang araw na kasama niya ito. Tanigilan na lang niyang isipin ang tungkol sa love life ni Pogi. Hindi dapat siya nag-iisip ng ganoon dahil wala naman talaga silang nabuong damdamin sa loob ng 2 linggong pagsasama nila. Wala ba talaga? Nagtataka siya sa kanyang sarili dahil naguguluhan siya sa kanyang damdamin. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na siya na isang simpleng t-shirt at jogging pants. Ganoon naman palagi ang suot niya. Humiga siya sa kanyang bagong kama nang makaramdam siya ng antok. Total ay maaga pa naman at may 2 oras pa siya bago maghapunan. Sinabi kasi ni Manang Ising na 7:00 daw ng gabi ang hapunan nila. 5:00 pa lang ngayon kaya naman naisipan niyang matulog muna. Nagising lamang si Eunice nang marinig niya ang boses ng isang lalaki sa kanyang tabi. Maganda sana, tululaway naman palagi. Parang boses ni Pogi ang narinig niya. Kaya naman dahan-dahan niya iminulat ang kanyang mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata at saglit silang nagkatitigan ng ilang segundo bago siya nakapag-react. Napabalikwas siya nang makita niya si Pogi na nakahiga sa kanyang tabi habang nakatingin sa kanyang muka. Napaupo agad siya sa kama nang makita niya ito. Para ka namang nakakita ng poging multo. Anong ginagawa mo dito? Pasimple niyang pinunasan ang gilid ng kanyang bibig dahil malinaw sa isip niya kung ano sinabi nito kanina. Tululaway daw siya? Bakit wala naman laway sa gilid ng labi niya? Tinatamad na bumangon din si Stanley sa kama. Napatingin siya sa kabuuan ng binata. Napansin niyang mas lalo itong gumuwapo ngayon. Bagong shave ang bigote nito at mukhang katatapos lang nitong maligo. Mas maganda na ang suot nitong damit ngayong gabi kahit simpleng white t-shirt lang iyon at parang itim na pambasketball short. Ang guwapo. Tatawagin sana kita 30 minuto na naghihintay sila mami sa kusina. Ha? Napalingon agad siya sa digital clock na nakapatong sa bedside table niya. Mag-aalas 8 na pala ng gabi. Bakit hindi mo ko ginising? Naku Pogi, nakakahiya naman sa mom at daddy mo. Napabangon siya at nagmadaling ayusin ang kanyang buhok gamit lamang ang kanyang kamay habang nakaharap siya sa salamin. Tulog na tulog ka Napagod ka yata sa biyahe kanina pauwi dito. Nakatingin lang sa Stanley sa kanya nang magpunta siya sa banyo upang magsipilyo ng mabilisan. Kahit na Pogi, dapat ginising mo pa rin ako. Nakakaya tuloy sa parents mo, pinaghintay ko pa. Sabi niya pagkatapos niya magsipilyo. Tumayo na si Stanley at naghintay sa tapat ng pinto ng banyo habang naghihilamos siya ng kanyang muka. Kahit naligo na siya kanina ay minabuti na niyang maghilamos ulit. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nakapagpahinga ka. Nakakahiya kasi. Nagmamadali ang kilos niya sa pagbanlaw ng kanyang muka habang nakatingin lang si Stanley sa kanya. Ang lalaki ng mga kwarto dito. Doon ka nilang matulog sa kwarto ko, Eunice. Bawal nga daw, sabi ni Manang Ising. Ayaw nilang maniwala na wala tayong relasyon kahit sinasabi ko naman na wala talaga Kumalukip-kip ito habang nakatingin sa kanya. Wala naman ako gagawing masama sa'yo. Nasanay lang kasi ako na magkatabi tayong matulog Hayaan mo na. Masasanay ka na wala ako sa tabi mo, Pogi, dahil babalik na rin naman na agad ako sa isla. Baka mapano sa mga pagkain ko doon Lumabas siya ng banyo at lalagpasan niya sana ito ngunit hinapit nito ang kanyang bewang.
Nagulat siya sa ginawa nito kaya naman napahawak siya sa dibdib nito. Tiningnan nito ang kanyang mga mata. Huwag ka munang bumalik doon please. Hindi pa kasi ako mapalagay dito eh. Nangangapa pa ako, Eunice. Sus ko noo. Yung bewang ko yata ang kinakapa mo oh. Biro nito bago niya ito itinulak ng konti upang kumawala sa yakap nito. Medyo nagiging malambing na kasi ito sa kanya simula nang maligo sila sa ulan. Napapansin niyang panay na ang paghawak nito sa kamay niya at ngayon na may hinahapit-hapit pa nito ang bewang niya. Di naman sa ayaw niya ng ganoon. In fact, gustong-gusto nga niya eh. Ang sarap sa pakiramdam. Ngunit hindi siya sanay kasi ngayon lang naman ito nagiging malambing sa kanya at wala naman silang relasyon. Mahuhulog lamang siya kay Pogi kung hahayaan niya itong maglambing palagi sa kanya. May epekto iyon sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Basta't nararamdaman lamang niya ang pag-iinit ng kanyang katawan dahil sa mga paglalambing nito. I'm serious. Huwag mo muna akong iwan dito kahit isang buwan lang. Hoy Pogi, ang usapan natin ilang araw lang ha? Namewang pa siya sa harap nito. 30 araw, to be exact. Nakangising sagot nito kaya naman tinaasan niya ito ng 2 kilay. Ayos ha, isang buwan nga yun. Ayoko Pogi, alam mo namang nasa Islam buhay ko eh, at hindi ako sanay na sa ganito. Nawala ang ngisi nito at napalitan ng lungkot ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sige, hayaan mo na lang ako mag-isa dito kahit wala pa ako naalalang kahit na ano. Oo na nga, sige na nga ang drama naman. Napapangiti niyang pagsang-ayon sa gusto nito dahil nakakatuwang itsura nito ngayon. Nagpapaawa kasi ito sa kanya kaya naman natatawa tuloy siya. Pangako? Excited nitong tanong sa kanya. Oo na. Isang tagumpay ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya bago pa man siya inakbayan nito. Naigit niya ang kanyang paghinga dahil sa pag-akbay nito sa kanya. Naramdaman niya kasing parang hinalikan nito ang gilid ng kanyang ulo. Tara, kumain na tayo. Baka gutom na sila, mommy. Nakaakbay ito sa kanya na lumabas sila ng kwarto niya. Nakasalubong nila ang 2 kasambahay at malisyosong tiningnan ang kamay ni Stanley na nasa balikat niya. Hello sir. Hello mom. Bati ng mga ito sa kanila. Hindi po ako teacher. Eunice lang po ang pangalan ko. Nakangiting sabi niya sa mga ito. Ngumiti naman si Stanley sa 2 bago nila nilagpasan ng mga ito. O diba sabi sa'yo may relasyon sila? Tingnan mo nga nakaakbay pa. Narinig nilang 2 ang sinabi ng isang katulong. Malay mo magkaibigan lang. Ikaw talaga chismosa ka. Sabi naman ng isa pa. Bakit kayo lahat ng katulong niyo iniisip nobyo mo ko? Bulong niya kay Stanley habang naglalakad sila patungo sa dining room kung saan naghihintay na kanina pa ang parents ni Stanley. Baka bagay tayo. Pilyong sabi nito. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Oo, bagay tayong magkapatid. Kontra niya sa sinabi ni Pogi kaya pinaningkitan siya nito ng mga mata. Bakit ba gustong-gusto mong maging magkapatid tayo, Eunice? Kanina ka pa nagsasabi sa mga tao na para lang tayo magkapatid. Wala ka sa akong kapatid. Inilabas pa niya ang kanyang dila para asarin ito. Salamat ka't mabait ako sa'yo. Kaya kahit pinagpipilitan mong kapatid kita, pinalalagpas ko. Ano naman kung magkapatid tayo? Ayaw mo ba yun may ganito kakakute na kapatid? Nag-twinkle eyes pa siya sa harap nito. Kinurot lang nito ang 2 pisngi niya. Ayoko maging kapatid ka. Gusto kitang maging... Napalunok siya dahil kinabahan siya sa sasabihin ni Pogi. Mabuti na lang at narinig na nila ang boses ng mommy ni Stanley kaya hindi natuloy ang sasabihin nito. Anak, kanina pa namin kayo iniintay ng daddy mo. Halina kayo, ano pa bang itinatayo-tayo nyo dyan? Napakalakas ng tibok ng puso ni Eunice. Kinabahan kasi siya at nasabik sa gustong sabihin ni Pogi sa kanya. Gusto na siya nitong maging ano? Maging ano ba? Maging nobya? Ay, hala, namula tuloy ang mga pisngi niya sa kanyang naisip. Pero paano kung paasa lang ito? Baka naman maging kaibigan lang ang gusto nito. Tara na Pogi, gutom na ako. Nauna na siyang lumakad papunta sa mommy ni Stanley.